ay masaganang buhay. Nandito po ako sa ilalim ng balag, no, ng tanim kong kalabasa. Kita niyo po yung bunga, no? Ang seeds po nating ginamit yan ay Green Garden mula po sa Farm Fresh Seeds, no? Saan po ba kayo makakabili nito? Magbibili po kayo dito sa SM Supermarket, sa Shopwise, sa Ace Hardware, sa mga plant nursery, no? Yung lupa po na aking ginamit na pinagtamnan ng kalabasa ay 60% buwag na lupa, 20% vermicast, another 20% ay coco peat. Ang tinanim po yan sa timba, direct planting po, no? Sa isang timba, isang seeds, no? Ng kalabasa ang ating itinanim. Tapos habang lumalaki po siya, tinitiling the soil ko po siya, no? Tinitiling the soil ko po siya, nagdadagdag ako ng vermicast. Ang sikreto po, para magkaroon ng maraming flower at bunga yung ating mga tanim na kalabasa. Sa flower pa lamang, panalo ka na eh. Napakasarap po yung igisa, yung flower at ang talbos ng kalabasa, no? Ang sikreto po natin kaya nagkakaroon ng maraming flower at bunga yung ating mga tanim na kalabasa. Nag-spray po ako ng fermented fruit juice. Tapos nagdidilig din po ako ng binabad na balat ng saging. Ganun lang po kasimple at kadali yung pag-aalaga ng kalabasa. So muli, Green Garden, meron kayo mabibili sa Ace Hardware, sa SM Supermarket, at sa mga plant nursery, no? Papakita ko po sa iyo itong ating tanim na kalabasang ito. Ito isang puno lang po ito, no, na nakatanim po siya sa timba. At kapag katanim nyo po yan, 45 days magsisimula na po yung mga mag-flower, no? Pag nagsimula ng mag-flower yan, ay pwede na po kayong mag-spray ng fermented fruit juice at magdilig ng binabad na balat ng saging. So yun po yung aking sikreto, no? Kaya napapapunga natin at nakakakuha tayo ng maraming flower at nakakapakinabang yung ating mga tanim tulad po ng kalabasa. So papakita ko po sa inyo ngayon ito isang puno lang po ito nasa balag ako, no? Ginawa ko po ng balag. Yan po siya, so nakatanim po siya sa timba, no? Direct planting po yan. Yan po yung kanyang ugat. Yan, pinakyat ko po siya rito. Yan, pagkikita nyo po, ang dami pa pong flower. Grabe, full pack po yung mga flower. Yan, mga flower po yan, no? Yan, mga flower po yan. Yan. Pagkikita nyo po yung mga yan, flower po yan. Yan. So, yan naman ang sasabunga, no? So, yung ating bunga ng ating tanim na kalabasa. Ng ilang araw na lang po yan ay harvest na rin po yan. Pagugulagin pa po natin. Mas masarap kasi yung medyo ano siya, yung malagkit. Magtanim din po kayo ng kalabasa, simpleng-simpleng alagaan at patubuhin. Sunod-sunod po yung mga flower nito. Yan, mga flower po yan, no? Yan. Sa mga nagnanais pa na mapalalim ang kaalaman, kaugnay ng pagtatanim ng iba't ibang uri ng halaman sa pagitan po ng organikong pamamaraan, iniimbitan ko po kayo every Sunday. Panoorin po ninyo ang aking TV show na Masaganang Buhay, no? Meron po akong mapapanood po yung Masaganang Buhay alas 7 hanggang alas 8 ng umaga sa 1PH Signal TV, Channel 1 ng TV5. Napapanood po sa RTV, YouTube at Facebook. At siyempre, kapag araw naman po ng Martes, umaga po kayo ng kopya ng Filipino Star. Meron po akong column dyan eh. Isinusunod ko po sa aking column ang iba't ibang do-it-yourself tips at iba pang sikreto sa pagsasaka sa Facebook page, Facebook profile, TikTok. Nagbabahagi rin po tayo ng kaalaman. At siyempre, kung hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel ang Magsasaka Reporter, mag-subscribe na po kayo. Like and share. Click the bell button na sa ganun. Ma-inform po kayo kapag magbagong video upload, video tutorial upang ma-share po sa inyo ang pahiram na talento ng ating Panginoon. Kumbinsido po kayo, napakataas po kayo ng presyo ng gulay sa merkado. Pero bakit ka pabibili kung pwede ka namang magtanim tulad ng kalabasa? So sana mula ngayong araw mamapanood ko, magtanim ka na rin ng iyong sariling pagkain. Salamat po. Happy farming. God bless. Bye-bye.